Hindi ko pinatay si Lucas. Naabutan ko na lang siya ng duguan, tapos hindi siya humihinga. Si Ate Trixie, ex ni Kuya. I have dreams. I have big ambitions. Unlike you. Mahal ko si Vanessa, Trixie. At hindi ko siya kayang ipagpalit. Kahit kanino. Ako na lang mag-isa sa buhay. Pares pala tayo. Buong buhay ko gusto ko ng kapatid. Tapos yung pala may kapatid ako sa labas. Pinatay mo ang anak ko! Dapat sa'yo. Mamat! Tama na! Tagtanong yung kapatid ko! Huwag ka magtago dyan! Harapin mo ko! Tulungan mo ako, ate. Lumabas ka dyan! Harapin mo ko! Teka! Physical assault na yung ginagawa niyo, ha? Pwede namin kayong kasuhan. Pangaharas, grave threats, physical injury, at ano pa? Attempted homicide. Ako ba ngayon ang tinatakot nyo? Ha? Yan ang kriminal! Dahil pinatay na ang anak ko! Kung may ebidensya kayo laban sa kapatid ko, ilabas niyo. Sa korte ho tayo magtuos, wag dito! Angel, tumawag ka na ng card. Sige na. Hindi pa tayo tapos. Magkikita pa tayo. Sa korte, sa kulungan o sa impyerno. At ikaw, baba, balang araw, magsisisi ka sa pagtulong sa demonyong yan. Lahat na ba yan ang gamit ni David? Gus, sure ka na ba makikipag-break ka sa kanya? In fairness to him, siya ang pinaka-okay na ex mo. No. He's not the best. Not even close. Yaman lang siya. Kung sabihin si Marco pa rin. Gus, it's been what? 12 years? May asawa at anak na yung tao. Ikaw nakailang boyfriend ka na rin after him. And yet, it's still Marco. Walang sinabi yung mga ex ko. Napakalayo. Tapos nung nakita ko pa nung isang gabi si Marco, nung pinagtanggol niya ako kay David, that's when I knew. Knew what? Na siya pa rin yung gusto ko. Gus, ulitin ko lang baka kasi hindi mo ko narinig kanina. Kasal na yung tao. Let go, Marco. Isipin mo na lang, siya yung totga mo. The one that got away. Baka ang ibig mong sabihin, the one that was stolen from me. Kung di kasi nakisawsaw yung si Vanessa, akin pa rin si Marco. Kaso hindi. Hindi ikaw ang pinili. Ilang years pa ba bago mo matanggap yun? Never! Ako dapat ang pinakasalan, ha? Ako dapat ang nanay ng mga anak ni Marco. Ako dapat ang Mrs. Panganiban. Tapusin mo na nga yan. Pa-pick up mo na kay David. Ito, tong 4 na black bikes na to. Di ba dapat nasa likod na to? Kasi lahat naman ay dito sa harap, special bikes lang. Okay. Diba? Ako bahala, brother. Ako na bahala dito. Tsaka recently, in-update mo na ba yung mga price nito? Recently, nagbigay tayong discount. Hindi pa eh. Like this, for example, dapat 200 lang to, 220 pa Okay. nakalagay dito. Gusto mo ibagsak presyo ko pa yan para sa'yo eh. Hindi naman. Okay na yun, bro. Ito, Marco, 200 bro. dapat to. Okay. Ikaw na bahala. Marco, Sige, Bro. sige. may kanina pa may message sa'yo, si Trix yata to. Ano ba nangyari sa inyo last time ni Trixie? Chismoso ka talaga eh, no? Gusto ko lang malaman. Lahat naman gusto mo malaman eh. Bro, you wouldn't believe it. Hinalikan niya ako, pero tinulak ko agad. I don't believe it. Bro naman, kilala mo ako, hindi ko lolokohin si Vanessa.
Nagkataon lang na heartbroken si Trixie, pero hindi ko na in-entertain pa. Kasi baka lumaki eh, na nahimik na kami ni Vanessa. Yan ang sabi ni Ate Vanessa niyan. Hindi ko pa sinasabi sa kanya eh. Ayaw ko munang sabihin kasi sunod-sunod yung nangyayari. Lalo na ngayon kakilala pa lang niya dun sa kapatid niya sa labas. Pero di ba dapat masaya siya na may kapatid siya? Oo nga. Paano siya magiging masaya? Eh, unang kita pa lang niya kay Angel. Problema na agad. Hello? Ano? Nasa na ba yung in-order kong damit ng inang birhen namin? Pwede ba? Sabihan mo yung makupad mong mananahe. Kung hindi pa niya tatapusin yung order ko, siya na ang tatapusin ko. Ma, O sige na, bilisan niyo na. Mama, mahiya ka naman. Aba, mas nakakahiya kung wala tayong pamalit na damit dito sa inang birhen natin. Ma'am, si Bobby nandyan. Si Jaya Beron pala, nandyan. Good morning po, sir. Ma'am, good morning po. Ma'am, may kailangan kayong malaman tungkol sa manugang mo. Meron. Pinabayaran ka namin para bantayan si Marco. Hindi maghatid ng chismis dito kay Sylvia. No. Kaya ako pinapasok si Beron kina Marco para meron akong spy kina Vanessa. Ano nga pala yung sabihin mo? May kapatid sa labas yung si Vanessa. Isa pang anak yung scammer na yon? Eh kaya naman pala hindi nauubos sa mga kriminal dito sa mundo. Eh, anak sila ng anak. But don't say that. Hindi naman porke na-involved sa scam yung daddy ni Ate Vanessa, scammer na rin lahat ng anak niya. Being a criminal is not genetic or hereditary. See? Mas may sense pang kausapin yung anak mo kaysa sa'yo. Buti sana kung ganun kasimple yun. Teka. Anong ibig mong sabihin? Naku, ma'am. Itong kapatid ni Vanessa, siya daw ang suspect sa pagpatay sa boyfriend niya. Sinasabi ko na ito eh. Hindi talaga mapagkakatiwalaan yung pamilyang yan.